Ka-curious, alam mo ba na may isang santo na mahigit isang siglo ng patay, pero tila hindi pa tapos ang kanyang misyon? Maniniwala ka ba dito? Paano kung sasabihin ko sa iyo na matapos siyang ilibing, nakakita po ang mga tao ng kakaibang liwanag sa kanyang puntod? At paano kung sasabihin ko sa iyo ng hukayin po ang kanyang katawan? Hindi nila nakita ang inaasahan nilang pagkabulok. Mas nakakagulat pa. Hanggang ngayon po ay may mga taong sa iba't ibang panig ng mundo ang nagpapatotoong gumaling matapos humingi po ng kanyang panalangin. Kaya po ang tanong dito, buhay pa ba si Saint Charbel hanggang ngayon? O may mas malalim na misteryo na gustong ipakita ang Diyos sa atin? Manatili po hanggang dulo. Now, sino ba si Saint Charbel? Si Saint Charbel Makhlouf ay ipinanganak noong 1828 sa Lebanon. Isa po siyang simpleng bata. Walang kayamanan, walang kapangyarihan, walang impluensya. Ngunit mula sa pagkabata pa lamang, iba na po ang kanyang puso. Habang ang iba po ay nangangarap na magtagumpay sa mundo, si Charbel po ay naghahangad ng katahimikan kasama ang Diyos. Lumaki po siya na mahilig po sa panalangin, mahilig po sa katahimikan, mahilig po sa pagninilay. Kalaunan po ay iniwan niya ang lahat upang maging monghe. At doon po nagsimula ang kanyang buhay ng matinding kabanalan. Now, ito po nakakagulat. Ngayon po ay kilala siya sa buong mundo. Pero noong nabubuhay pa siya, halos walang nakakakilala sa kanya. Hindi po siya sikat na pari, hindi po siya tanyag na obispo, hindi po siya kilalang mangangaral. Isa lamang siyang tahimik po na monghe. At dito po tayo dapat huminto. Dahil sa panahon po ngayon, akala po ng mundo na ang halaga ng tao ay nasa dami ng followers, nasa dami ng likes, nasa dami ng views. Pero si Saint Charbel po, wala siyang kahit ano sa mga iyon. Subalit binago niya ang buhay ng milyong-milyong tao. Now, ano ang sekreto niya? Hindi po intelligence, hindi po charisma, hindi po kasikatan. Ang sekreto po niya ay total surrender sa Diyos. Araw-araw po siyang nagdarasal, araw-araw po siyang nag-aayuno, nagsasakripisyo, nagsisimba, araw-araw po siyang nagmamahal sa Diyos. Habang lumalalim na po ang kanyang relasyon kay Kristo, unti-unti siyang binabago ng biyaya ng Diyos. Ito po ang tunay na kabanalan. Hindi po pagiging sikat, kundi pagiging katulad ni Kristo. Now, noong December 24, 1898 po, habang nagdiriwang ng banal na misa, inatake po siya. Pagkalipas po ng ilang araw, namatay po si Saint Charbel. Sa paningin po ng mundo, doon na natapos ang kanyang kwento. Pero sa plano po ng Diyos, doon pa lamang ito magsisimula. Now, ilang buwan po matapos siyang ilibing, may mga taong nagsimulang makakita po ng kakaibang liwanag sa kanyang puntod. Paulit-ulit po, gabi-gabi. Dahil po dito, sinuri ng mga monghe ang kanyang libingan at ang kanilang natuklasan po ay ikinagugulat ng lahat. Now, dito po nagsisimula ang isa po sa pinaka-kamanghamanghang misteryo po sa kasaysayan ng Kristiyano. Nang hukayin po ang labi ni Saint Charbel, may mga nakitang bagay na hindi nila inasahan. At agad po na nagsimulang magtanong ang mga tao, bakit may mga santo na tila hindi agad naaagnas? Bakit may mga pagkakataon ang katawan ng ilan sa kanila ay nanatiling buo sa loob ng maraming taon? Himala ba ito? O may mas malalim na gustong sabihin ng Diyos? Una po sa lahat, hindi lahat po ng santo ay incorrupt. Ito pong mahalagang linawin. Maraming tao pong nagkakamali na iniisip nila kapag hindi nabubulok ang katawan, santo. Kapag nabubulok ang katawan, hindi santo. Hindi po iyon ang turo ng simbahan. Maraming canonized saints po ang normal na nabulok. At marami rin pong banal na tao ang hindi naging incorrupt. Dahil ang sukatan po ng kabanalan ay hindi po ang kondisyon ng katawan. Ang tunay po na sukatan ay pagmamahal sa Diyos, katapatan kay Kristo, kabanalan ng buhay, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya bakit po pinayagan ito ng Diyos? Well, ito po ang mas malalim na tanong. Hindi po para gumawa ng palabas, hindi po para magbigay ng entertainment, hindi po para magkaroon ng sensational story, kundi upang magbigay po ng tanda. Sa buong kasaysayan po kasi ng kaligtasan, mahilig ang Diyos na gumawa ng visible signs upang paalalahanan ng tao ng invisible realities. Ang bahaghari po ay tanda ng tipan. Ang tubig po ng binyag ay tanda po ng bagong buhay. Ang tinapay at alak po ay naging tanda ng presensya ni Kristo. At minsan po, ang mga labi ng mga banal ay nagiging paalala na ang Diyos ay tunay na kumikilos sa kanyang simbahan. Kaya ito po ang mahalagang maintindihan. Hindi po si Saint Charbel ang gumawa nito. Hindi po kapangyarihan ng tao. Hindi po ito spiritual na energy. Ang lahat po ng himala ay mula sa Diyos. At kung minsan po, pinapahintulutan ng Diyos ang mga pambihirang tanda upang gisingin po ang mga pusong natutulog sa pananampalataya.
In 1 Corinthians 15:42, sinasabi nga po dito, "So it is with the resurrection of the dead, what is sown is perishable, what is raised is imperishable." Ito pong malalim na katotohanan. Ang hindi agad po na pagkabulok ng ilang banal na katawan ay tila po isang maliit na paalala ng mas malaking pangako. Hindi pa po ito ang resurrection, hindi pa po ito ang glorified body. Ngunit para itong bulong ng langit na nagsasabing ang kamatayan ay hindi ang katapusan. May mas dakilang buhay na naghihintay. May muling pagkabuhay. At sa panahon po ngayon, kung saan po maraming tao ang nabubuhay na parang walang langit, parang ipinapaalala po ng Diyos, huwag mong kalimutan ang iyong walang hanggang hantungan. Kaya biblical ba ang paggalang sa mga banal na labi? Well, yan po ang madalas na tanong ng marami din. May basehan ba ito sa Biblia? Malinaw pong sagot dito, yes. At mas malinaw kaysa po sa inakala ng marami. Sa 2 Kings 13:21, nang ihulog po ang isang patay sa libingan ni Propeta Eliseo at sumayad po ang kanyang katawan sa mga buto ni Eliseo, nabuhay ang patay. Pansinin niyo po ito, hindi po sinamba ang mga buto. Hindi rin po ang mga buto ang gumawa ng himala. Ang gumawa po ay Diyos. Ngunit ginamit niya ang labi ng kanyang banal na lingkod bilang instrumento ng kanyang kapangyarihan. Sa kaganapan po sa Acts 19:11-12, maging po ang panyo at tela na nadikit po kay Saint Paul ay ginamit po ng Diyos upang magdala ng kagalingan. Kaya kung ginamit po ng Diyos ang mga buto ni Eliseo at ang mga tela ni Pablo, bakit imposible na gamitin niya rin ang mga labi ng kanyang mga banal ngayon? 'Di ba? Ang Diyos po ay hindi limitado ng panahon. Ang Diyos po na gumagawa noon ay siya rin ang Diyos ngayon. Kaya bakit po may relics? Hindi po dahil sinasamba natin ang mga santo. Hindi po dahil ginagawa natin silang Diyos, kundi dahil mahal natin ang mga kaibigan ng Diyos. Katulad po ng pag-iingat mo sa larawan ng mahal mo sa buhay o sa alaala po ng iyong mga magulang, iginagalang po ng simbahan ang mga labi ng mga taong lubos po na nagmamahal kay Kristo. Now, ano po ang gustong ipahiwatig ng Diyos sa pamamagitan po ni Saint Charbel? Ito po kasing pinakamahalagang bahagi ng usapan. Hindi po kung paano nangyari, kundi bakit pinayagan ito ng Diyos. Dahil sa totoo lang, maaring buong buhay mong pag-aralan ng misteryo ni Saint Charbel at hindi mo pa rin lubos po na may paliwanag ang lahat. Ngunit ang tunay po na mensahe ay malinaw. Ipinapaalala po ng Diyos na may langit. Sa mundo pong ito, lahat po ay pansamantala. Ang pera, ang trabaho, ang kasikatan, ang kapangyarihan, ang kagandahan, ang kalusugan, lahat po niyan ay nawawala. Ngunit ang kaluluwa po, mabubuhay magpakailanman. Sabi nga po in John 11:25, I am the resurrection and the life. So ipinapaalala po ng Diyos na tunay ang kabanalan. Sa panahon po kasi ngayon, maraming tao na po ang nag-aakalang imposible ng maging banal. Pero si Saint Charbel po ay patunay na posible pa rin. Hindi po siya celebrity, hindi po siya influencer, hindi po siya mayaman. Isa lamang siyang monghe na buong pusong nagmahal sa Diyos. At binago po ng Diyos ang kanyang simpleng buhay upang maging inspirasyon ng buong mundo. Kaya pagkatapos nga po ng kanyang kamatayan, parang lalo pang lumawak po ang kanyang misyon. Mula sa Lebanon hanggang sa Europe, hanggang sa Amerika, hanggang sa Asia, patuloy po ang mga testimonya. Mga taong nagsasabing gumaling sa cancer, gumaling sa paralysis, gumaling sa infertility, gumaling sa malulubhang karamdaman, nakatanggap ng himalang hindi maipaliwanag. Pero alam mo ba kung ano ang mas malaking himala? Hindi po ang pisikal na pagaling, kundi ang pagbabalik loob. Dahil mas madaling pagalingin po ang katawan kaysa sa baguhin ang pusong malayo sa Diyos. At milyong-milyong tao pong nagsasabing, dahil kay Saint Charbel, nagsimula silang magdasal muli, nagsimba muli, nangumpisal muli, bumalik kay Kristo. Now, buhay pa ba si Saint Charbel? Well, kung ang ibig mong sabihin ay pisikal, hindi po. Namatay po siya noong 1898. Ngunit kung ang ibig mong sabihin ay patuloy ba siyang nabubuhay sa piling ng Diyos? Patuloy ba siyang nananalangin para sa simbahan? Patuloy ba siyang ginagamit ng Diyos upang magdala ng mga tao kay Kristo? Ang sagot po dito ay malinaw na yes. Dahil sinabi nga po ng ating Panginoong Hesus, Matthew 22:32, He is not God of the dead, but of the living. Ang mga santo po ay hindi patay. Sila po ay buhay sa Diyos. At patuloy po na bahagi ng dakilang pamilya ng Diyos sa langit. Kaya marahil po mali ang tanong na buhay pa ba si Saint Charbel? Dahil ang mas mahalagang tanong po ay, buhay pa ba ang pananampalataya ko? May apoy pa ba ang aking panalangin? Handa ba akong maging banal? Kung tawagin ako ng Diyos ngayon, handa ba ako? Dahil ang pinakamalaking himala po ni Saint Charbel ay hindi po ang kanyang katawan, hindi po ang kanyang libingan, hindi po kanyang misteryo. Ang pinakamalaking himala po ay ang mga kaluluwang muling lumapit kay Kristo
dahil sa kanyang halimbawa. Kaya habang ang mundo po ay abala sa pansamantalang bagay, may isang monghe po mula sa Lebanon na tila patuloy po na sumisigaw sa bawat henerasyon. Ang Diyos ay totoo, ang langit ay totoo, ang kabanalan ay posible, at ang kamatayan ay hindi ang wakas. Kung ang isang simpleng monghe po ay kayang baguhin po ang mundo sa pamamagitan po ng panalangin, ano kayang magagawa ng Diyos sa iyong buhay kapag buong puso kang nagtiwala sa Kanya? Diba? Kaya ang tunay po na misteryo ni Saint Charbel ay hindi po kung bakit hindi agad nabubulok ang kanyang katawan, kundi bakit matapos ang mahigit na isang siglo, patuloy pa rin siyang ginagamit ng Diyos upang akayin ang mga tao papunta kay Heso Kristo. Kung sangayon po kayo sa video na ito, please comment down below. Saint Charbel, please pray for us. Please like and share, ibahagi pa natin ito at suportahan pa natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.